welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, matindi po ang pag-uusapan natin sa update natin ito. Kaya sana po itapusin ninyo dahil meron tayong nakalap tungkol sa insider po ng TV5. Nagbigay po ito ng statement sa isang tabloid tungkol po doon sa nangyaring issue dyan sa isang show ng TV5. So mamaya tatalakayin natin yan. Pero bago yan, narito po muna ang inilabas na papremyo ng Itbulaga for August 28, 2024, which is ngayong araw. So 233,000 pesos po ang inilabas na papremyo ng Itbulaga, samantalang ang It's Showtime ay nasa 45,000 pesos. So ito po ay ito nga 45,000, ito lang po yung mula po sa mga sponsors, 'di ba, ng Itbulaga. Yung mga Palmolive, Tokentex, 'di ba? Nasa total of 45,000 pesos ata 'yan. Tapos iba pa yung ipapamigay ng TBJ, kaya nadodoble po, nagiging 65, nagiging 80, 'di ba? Pansin niyo po 'yun. So, milyon-milyon po pala ang inilalabas din ng mga sponsors nila araw-araw. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinadala pong pagkain ng asawa ni Tito Sen dyan sa mga kadabarkads natin. So, napansin niyo po ba nagpasalamat si Miles Ocampo kay Ma'am Helen Gamboa na salamat daw sa food? Parang meron siyang binanggit pero hindi ko alam. Hindi ko na natanda kung ano ba yun. So, masarap po pala talagang magluto itong si Ma'am Helen Gamboa. At kanina nga po, plenex ni Shara Soto yung kanilang tanghalian ata or umagahan ito. Ayan po, ang sarap. Ayan sarap talaga magluto ni Ma'am Helen, Sana all. Bigla tuloy akong nagutom every time na makikita ko po ito sa cellphone ko, itong na-screenshot ko sa Instagram story ni Shara Soto. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Alan Kay, na kung saan ay ginawan po siya ng ink and graphic pencil. Yung katulad po sa Tito Vic and Joey, isa lang din po ang gumawa nito. So ayan, ilalagay ko sa mga screen po ninyo yung ink and graphic pencil na kung saan ay kay Alan Kay po ito. So ayan, kung isusum nyo po itong mabuti, makikita nyo po dyan yung mga letter na nakatatak sa katawan, sa mukha ni Ma'am Alan Kay. Mababasa nyo po dyan Alan Kay. Ayan, Alan Kay. So, nakakatuwa, di ba? Ang huhusay po mag-drawing, mag-ink and graphic pencil ng ating mga kadabarkads. Grabe, nakakatuwa. Lagi po nilang ginagawa ng ating mga dabarkads na mga ganito. Di ba? And sana po maibigay niya ito ng personal kay Alan Kay. PW artist po ang gumawa nito, and nakakatuwa lang, di ba? Kasi nagagawa niya po ng napakaayos yung kanyang pagjo-draw. Samantalang, pag-usapan naman natin ang nangyari pong kaguluhan dyan sa Itbulaga. Hindi naman actually kaguluhang gulong-gulo. So, nagwala po kasi ang isang dabarkads natin during therapy. So, siguro hindi nyo na po ito napanood. Kasi kanina parang bumaba po yung online viewers nila. Parang nasa 65 or 55 or 56 na lang yung viewers nila doon kanina. Nagwala po si Maine Mendoza kanina, Ito po ay nangyari noong during therapy, na kung saan ay nanalo po yung isang cancer patient, na napili po ni Bossing Vic Soto para maglaro sa therapy. Nanalo po itong isang cancer patient. Kaya ang ginawa ni Maine Mendoza, kunwari hindi niya matanggap, umeksena po siya, pinagpupukpok niya po. Kunwari lang, pinagpupukpok niya po, kunwari yung semento, and then talon po siya ng talon, tas nag-iiyak-iyakan siya. And then yung mga, alam niyo yung mga studio audience dyan sa Itbulaga kanina, tawang-tawa kay Maine Mendoza, maging si Bossing Vic Soto, ang TBJ, and then itong cancer patient po na naglalaro sa therapy. So agree din ako sa ginawa ni Maine Mendoza kasi alam niyo po yung cancer patient, parang nawawala syempre yung stress niya, nawawala yung problema niya, pangsamantala, 'di ba? Dahil sa kaaliwan
dahil sa kakalugan na ginagawa po ng isang Maine Mendoza. So kanina po kasi may mga cancer patient dyan na nagpunta po sa Itbulaga at nanonood sila ng live kanina. At nakakatuwa lang kasi Itbulaga po ang napili po nilang programa para po sila ay manood. Kasi ibang saya talaga ang nagagawa po ng mga Cadaver Kids natin araw-araw, no? At natutuwa ako dahil isa po sa kanila ang nanalo sa therapy. Napakalaking tulong na po nito para po sa mga gamot niya, 'di ba? And ang dalangin ko sana po ay gumaling silang lahat. Loobin nawa po ito ng Diyos na sila ay hipuin at pagalingin po sa kanilang karamdaman. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging statement ng TV5. Actually, hindi po totally statement ito, kundi isang insider po ng TV5 ang nakausap ng isang tabloid at nagbigay po ng impormasyon tungkol doon sa nangyaring kaguluhan sa isang show or issue tungkol sa isang show na kung saan si Mr. Willie Rebillame nga po ang involved dito at ibinaba niya po or binabaan niya po ng telepono or ng cellphone yung tinawagan po niya kasi nga Family Feud ang pinapanood instead na Will to Win. So, ganito po yan. Isang insider ng TV5 na may kinalaman sa Will to Win game show ni Willie Rebillame ang nakatsikahan daw nila, no? Inusisa daw nila ang taong iyon kung ano ang reaksyon nila sa ginawa ni Willie na pagbaba ng phone sa isang contestant na tinawagan sa Will to Win. Binabaan ni Willie ng telepono ang contestant nang malaman na Family Feud pala ang pinapanood. Tinututukan nito. Wala naman pong mali si Kuya Will, yan po ang sabi noong insider ng TV5 sa ginawa niyang yon. Wala naman pong issue. Iyon naman po ang mechanics ng segment. Tumutok para manalo. So, hindi po nakatutok yung tinawagan kaya natural lang nababaan siya ni Kuya Will ng telepono. Agree din po ang mga nakatutok talaga sa show dahil inaabangan nga nila na sila ang matawagan ni Kuya Will. Basta ang palagi namang paalala, manood ng Will to Win para manalo. Dagdag pa po ng insider ng TV5, wala rin daw silang official statement pa ng taong kausap po ng isang tabloid. So ayan, malinaw po, walang mali sa ginawa ni Willie dahil yung contestant na tinawagan nila ay hindi naman nakatutok sa show nila. Alangan nga namang panalunin nila ang taong yun kahit na game show ni Dingdong Dantes ang pinapanood. Yes, sabi ko nga po sa inyo, di ba? Agree ako sa ginawa ni Mr. Willie Rebillame, no? Na binabaan niya po ng cellphone itong taong ito kasi magiging unfair sa iba na nakatutok. 'Di ba? So hindi naman siya nakatutok kaya disqualified siya, 'di ba, sa game show ni Mr. Willie Rebillame at hindi siya mananalo. So salamat sa TV5 dahil ito po ay binigyang linaw ng kanilang insider.